Sa John chapter 6, verse 53, sabi sa verse 53, mga kapatid, Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, except ye eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, ye have no life in you. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. He that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me, and I in him. Verse 60, Many therefore of his disciples, when they had heard this, said, This is an hard saying. Who can hear it? When Jesus knew in himself that his disciples murmured at it, he said unto them, Does this offend you? What? And if ye shall see the Son of Man ascend up where he was before. It is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. But there are some of you that believe not. For Jesus knew from the beginning who they were that believe it not, and who should betray him. And he said, Therefore said I unto you, that no man can come unto me, except it were given unto him of my Father. From that time, many of his disciples went back, and walked no more with him. Then Jesus said unto the 12, Will ye also go away? Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. And we believe and are sure that thou art the Christ, the Son of the living God. Jesus answered them, Have not I chosen you 12, and one of you is a devil? He spake of Judas Iscariot, the son of Simon, or Simon, for he it was that should betray him, being one of the 12. Tayo saglit na manalangin, mga kapatid. Lord, pagpalain niyo pang yung mga salita at maging pagpapala naway tumuli sa bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Makakaupo ng bawat isa, mga kapatid. So, sinalo ko po yung bahagi ng ating kapatid, Brother Billy. Siya dapat yung naka-schedule ngayon sa Bible study natin. Pero nag-message sa ating kapatid nung Friday na kung pwede ay palitan ko muna siya. Sabi ko, sige, sasaluhin na lang kita. At mamaya ang ating preacher ay si Brother Alex, mga kapatid. So nagpapasalamat tayo sapagkat kahapon at nung nakaraang Monday ay merong nabautismuhan si Tatay Expedito. Kaya wala yata ngayon. Wala ngayon, baka natuloy na pumunta ng Bataan si Tatay Expedito. At yun ang dahilan kung bakit nauna na siyang binautismuhan nung Lunes. At kahapon, may mga nabautismuhan, 18 lahat. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon, mga kapatid? Okay. 10 ang mga bagong bautismado, 10 sila. Pwede bang tumayo yung mga bago? Kung yun nandito sa taas, mga kids natin, yung mga bago. Yeah. Palakpakan natin muli ang Panginoon, mga kapatid. Sige lang, tayo lang muna. Si Nanay Gracia, nasa baba. So, nasaan yung ibang 10? Basta 10 sila. Baliktad. Si JD, nasa baba. 10 kayo eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pang-8 si JD, pang-9 si Nanay Gracia. Sino pa yung isa? 18 kahapon. 10 yung nabaptize kahapon na bago. Sino pa yung isa? Mali naman yata yung bilang ko Ang alam ko 10. Tapos ang rebaptize 8. Okay, makakaupo na kayo. So mamaya i-review ko na lang.
So merong 8 na nagparibaptize. Tumayo nga yung nagparibaptize, yung 8. Titignan natin kung tama. So yun nandito sa taas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 8 talaga sila. So siyam. Tag-siyam. Siyam sa bagong baptize at siyam sa nagparibautismo. Okay, makakaupo na kayo. So salamat sa ating Panginoon, mga mahal kong kapatid. Pero sa kagaya ng narinig natin kahapon, ito ay pasimula ulit. At pasimula ng iba sa mga bago para sa kanilang journey sa pananampalataya. Si Chichi nga, tinanong ko nung Friday evening, sabi ko, Ate Chichi, bakit magpaparibaptize ka? Sabi niya, gusto niyang maging karapat-dapat siya sa ministry na kanyang ginagampanan at yun ay ang pagki-keyboard. At sabi niya na gusto niyang mag-restart ulit. Gusto niyang mag-refresh. So, yun ay magandang bagay, mga mahal kong kapatid. At ito ay pasimula ng panibagong paglilingkod sa Panginoon. Kung nagkulang man nung mga nagdaang panahon, at least ngayon ay pwede nating mas itudo. Mas gagawin natin yung best natin para sa Panginoon, mga mahal kong kapatid. So, sa umagang ito, para matapos ko yung naihanda kong Bible study, yung topic natin, mga kapatid, pinamagatan ko po itong the genuine believers. Pakita mo, Sir Marian, the genuine believers. Yung title natin. At ang propeta ay meron siyang paksa na may pamagat na 3 kinds of believers. At gusto ko nga sanang yun din yung maging title ko, pero mas gustong puntuhin yung pinaka-the best, yung pinaka-mainam sapagkat ito naman ang dapat. Pero makikita natin sa umagang ito na ang tatlong ito ay magkakasama ngayon. Ang unbeliever, ang make-believer, at ang genuine believer or real or true believer. Pagsiyasat tayo sa ating mga puso kung sino tayo dito. Am I a genuine believer? I am a part of the genuine believers or genuine believers or part ng make believer at ng hindi mananampalataya. At habang binubulay ko nga itong mga mahal kong kapatid, pag sinabi kasing genuine believer or believer, naniniwala ka ng buo. Yung title ko nga dapat dito, 100% believer. Di ba? Yung 50-50 believer, hindi makakasama sa rapture. Yung 99% believer, hindi yan makakasama sa rapture. Yung 99.9% believer, hindi pa rin yan makakasama sa rapture. Ang makakasama sa rapture, kompleto. 100% believer. From Genesis to Revelation, naniniwala siya. Sumasampalataya siya. Wala siyang tinatanggihan, wala siyang pinangangatwiran, wala siyang sinusuway. Lahat ay kanyang paniniwalaan, lahat ay kanyang susundin. But it is a process. Pwede ang isang tao ay unbeliever pa lang, na darating ang araw, magiging believer. Pwede ang isang tao ngayon ay make believer pa lang, na later on magiging genuine believer. O kaya naman, merong real believer, na darating ang araw biglang magiging make believer. So tingnan natin kung anong sinasabi ng propeta sa paksang ito, mga kapatid. Magbasa tayo ulit ng ating teksto sa Tagalog. It is a hard saying. It is a hard topic. At mababasa natin mismo diyan na yung mga tumalikod, yung 70 na tumalikod, hindi nila nagustuhan yung pananalita ng Panginoon. At ang sabi nila, napakatigas ng pananalitang ito. Basahin ulit natin. Verse 53 sa Tagalog, sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ng inyong kanin ng laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at siya'y aking ibabangon sa huling araw.
sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanya. At kung paanong sinugo ako ng amang buhay, at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din naman ang kumakain sa akin, siya na may mabubuhay dahil sa akin. Kumbaga, kung unang mapapakinggan mo talaga to, mako-confuse ka. Malimit na natin itong mapag-aralan, mga mahal kong kapatid. So alam naman natin kung anong tinutukoy ng laman at dugo ng ating Panginoon. Ito'y sumisimbolo ng kanyang purong salita at ng kanyang spirito. Ang hindi kakain ng kanyang salita ng buong buo, ang hindi makikipag-isa, magpapartake sa spirito ng Panginoon ay walang buhay sa kanyang sarili. So hindi ko po ilalaborate yan dahil diyan yung topic natin. Sa pagpapatuloy, sabi sa verse 60, dahil sa mga pananalitang yon na malabo, hindi basta-basta maintindihan, nagturo ang Panginoon, nangaral ang Panginoon patungkol sa purong salita. Nangaral ang Panginoon patungkol sa Espiritu Santo, sa bautismo, sa Espiritu Santo. Nangaral ang Panginoon ng adoption, pakikipag-isa, pananahanan niya. Naintindihan niyo ba? Pag pinag-usapan na ang paksa ng baptism of the Holy Ghost, pag pinag-usapan na ang paksa na may kinalaman sa adoption, sa purong salita, maraming hindi nakakaunawa. At yung mga hindi nakaunawa, mga mahal kong kapatid, o kaya naman naintindihan nila, pero hindi nila kayang tanggapin, hindi nila kayang sundin at ipamuhay, tumalikod sila. Kaya sabi dito, marami nga sa kanyang mga alagad, nang kanilang marinig ito ay nangagsabi, matigas ang pananalitang ito. Sino ang makaririnig noon? Datapwat pagkaalam ni Jesus sa kanyang sarili na nagbubulong-bulungan ng kanyang mga alagad. Tungkol dito, sa kanila'y sinabi, ito bagay nakapagpapatisod sa inyo. So tinawag din silang alagad. Naging follower din, where could I go but to the Lord, sumunod din sa Panginoon. Nang ilang mga panahon, nakinig din ng salita, natuwa din siguro, nagalak din siguro, pero dumating ang araw, tumalikod sila. Ano nga kung makita ninyong umakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? Babalik ang Panginoon sa kanyang trono, sa kanyang langit. Ang Espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Datapwat ang ilan sa inyo, datapwat may ilan sa inyong hindi nagsisisampalataya. Doon sa sinabi niya, sapagkat talastas na ni Jesus, buhat pa ng una, kung sino-sino ang hindi nagsisisampalataya. So sa crowd na yon, yung 70 na sumusunod sa Panginoon, alam na niya na doon sa grupo na yon, doon sa kanyang congregation, ay meron talagang hindi naman puro, hindi buo ang pagtanggap. Hanggang miracle lang sila, yung tubig ginawang alak, yung 5 tinapay pinarami, yung 2 isda pinarami, hanggang healing lang sila, hanggang sa mga matatamis lang silang salita, sa mga bagay na magaganda, pag pinag-usapan na ang katotohanan, ang puro, hindi na nila kaya. Datapwat may ilan sa inyong hindi nagsisisampalataya, sapagkat talastas na ni Jesus, buhat pa ng una, kung sino-sino ang hindi nagsisisampalataya. The unbelievers. Mas marami pala ang unbelievers. Pag sinabing unbeliever, mga mahal kong kapatid, follower to tinawag din silang alagad. Tinawag din silang tagasunod ng Panginoon. Pero dumating ang araw, sabi pa ng propeta, malalaman nyo kung sino talaga ang tunay kapag ang salita ay patuloy na itinuturo at pinapangaral. Sapagkat ang salita ang maghihiwalay sa puro at sa hindi puro.
May natirang 12, 12. Pero sabi ng propeta, ang mapanganib, hindi yung 70. Ang mapanganib ay yung isa. Yung natira. Doon sa 12. Tingnan natin sa pagpapatuloy. Ang isa ay yung magkakanulo. At kilala natin kung sino ito. Si Judas, mga kapatid. Kung sino ang sa kanya yung magkakanulo. Alam ng Panginoon ang mga hindi talaga sumasampalataya, hindi buo, hindi puro. At alam na rin niya kung sino ang Judas, nahuhudas sa kanya. At sinabi niya, dahil dito'y sinabi ko sa inyo na walang taong makakalapit sa akin, maliban na ipagkaloob sa kanya ng Ama. Dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Sinabi nga ni Jesus sa 12, may natirang 12, 12. Ibig ba ninyong magsialis din naman? Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan. At kami nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang banal ng Diyos. Sinagot sila ni Jesus, hindi baga hinirang ko kayong 12 at ang isa sa inyo ay dyablo. Tinukoy nga niya si Judas na anak ni Simon Iscariote sapagkat siya ang sa kanya ay magkakanulo palibhasay isa sa 12. Magbasa tayo ng quote, first quote, Sister Mary Ann. There are 3 kinds of believers. Ang paksang ito ay pinangaral ni Brother Branham noong November 24, 1963, after the opening of the seals. At meron mismong title, 3 kinds of believers. So ito ay topic niya mismo. Na ang pamagat niya ay 3 uri ng mananampalataya. Sa paragraph 44, sabi dito, the first is believers. Then, ang sumunod, make believers and unbelievers. Now, that's a quiet subject. But as sure as we sit here tonight, that group is always gathered together. Wherever the people gather, we find this group and always have found them. And we probably always will have them until the coming of the Lord. And I want us tonight to picture ourselves as I speak of these 3 groups and see what group that we are in. Handa na ba kayo kung saan kayong grupo? Sabi ni Brother Branham, gusto kong ma-picture natin. Gusto kong makita natin ang ating sarili kung nasaan tayong grupo talaga. The first is the believers. The second, the make-believers. At hayaan natin ang propeta magpaliwanag kung ano ang mga ito. Talon tayo sa paragraph 198. Sabi niya, a real believer, okay, sabi niya, a real believer don't hear nothing but the word. Ang totoo daw ng mananampalataya, ang pinapakinggan lang niya ay ang salita. Do you agree with that? Wala siyang ibang papakinggan, kundi ang salita lamang. He watches the word. Binabantayan niya ang salita, iniingatan niya ang salita. He ain't looking for no loopholes. Hindi naghahanap yan ng mga butas. Hindi yan naghahanap ng salita na mag-aalinlangan siya. Sa mga pangaral at pagtuturo, hindi yan naghahanap ng katitisuran niya. Ang laging hinahanap niya sa bawat pakikinig, ang purong salita. He ain't looking for no gimmicks. Hindi yan naghahanap ng mga pampatawa lang. Nagiging aktibo lang kapag nag-joke ang preacher, nagkwento ang preacher. Well, ang totoong mananampalataya, hindi yan madadala sa gimmick lang. Sa mga drama-drama lang. Sa emosyon lang. Ang totoong mananampalataya, ang tanging papakinggan niyan, babantayan niyan, ay ang salita.
He believes God, and that settles it. And he just keeps going on. Siya ay naniniwala at nananampalataya sa Diyos at settle siya. At siya ay nagpapatuloy ng nagpapatuloy. There is the believer. Paragraph 199. The unbeliever. Ito naman daw yung unbeliever. The unbeliever fills up in a minute and he can stay to listen 10 minutes of the message. Nakaupo daw yan. Pero habang tumatagal, hindi na yan mapakali. Inaantok na yan. Wala na yang naiintindihan. Gusto na yang matapos ang gawain. Magsiyasat kayo ng puso niyo, mga kapatid. Actually, habang sinishare ko nga ito sa mga brothers, alam mo, ito po yung topic ngayon sa ministerial meeting. Ngayong September, ang meeting ng PMA, Philippine Ministers Association, sa Bacolod gaganapin. Last year, nasa Bacolod kami, matin kami ng PMA. At ang topic nila, yan, the three kinds of believers. Napapanahon itong pag-usapan. Napapanahon itong pag-aralan. Ang hindi daw mananampalataya, hindi naniniwala ng buo. Hanggang ilang minuto lang yan. Hindi yan kayang tumagal ng 10 minuto. He's got to get up and walk out. It's against his creed. Yung napapakinggan niya ay laban sa kanyang pinaniniwalaan, sa kanyang opinion. And he just won't have no more to do with it. So he goes out. Paragraph 200. Then the make-believer hangs right on. Yung make-believer, kayang tumagal. Kayang makipagsabayan. At ito yung mapanganib din. Kaya niyang tumagal. Kaya niyang makipagsabayan. May ministry din kung maaari. At yan ay mandaraya, mapandaya. Next quote, Sir Mary Ann. Marami tayong quote na babasahin. Italon na lang natin. Paragraph 365. Sa paksa niyang The Unveiling of God, 1964. Sabi dito, it brings back to the same thing. In every congregation, you have make-believers, unbelievers, and believers. It's been in every congregation. You find them all the time. Some of them make out like they are believers. That's the worst of type. Sabi ng prophets, ilan sa mga yan ay tila ba kagaya ng mga mananampalataya. At sabi niya, that's the worst of type. Yung make-believer. Akala mo, believer din. Kayang makipagsabayan. At ang sabi ng prophet, that's the worst of type. And then they have those who are actually unbelievers. He won't bother you. He will just walk away and shake his head. But those who make believe, say they are believers. That's the kind you have to watch. Is those make believers. And then, there is some genuine believers. Amen. Sabi ng propeta, sa bawat kongregasyon, may 3 grupo, lagi. The unbeliever, like the 70s, naging alagad din, naging tagasunod din, nakasama din ng Panginoon, pero nang ipangaral ng bautismo sa Espiritu Santo, nang ipangaral ng patungkol sa purong katotohanan, purong salita, ang pagpapakabanal, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sabi nila, hindi ko to kaya. It is a hard saying. Hindi nangangahulugang hindi ka ligtas. Pwede kang ligtas balang araw. Mamaya maintindihan natin. Dahil si Lot, mga kapatid, kung kilala niyo si Lot, na naulanan ng asuprit apoy, sa panahon ng Sodoma at Gomora, sabi ng propeta, si Lot ay kagaya ng make-believer. Later on, naging foolish virgin. So may pag-asa ang make-believer na maging foolish virgin. At ang foolish virgin, ito yung maiiwan sa rapture.
Sapagkat sa Matthew chapter 25, may dalawang uri ng mananampalataya. May dalawang grupo. Yung isa ay matalinong grupo at yung ikalawa ay mangmang na grupo. Ang nagkulang sa kanila ay langis. Ang nagkulang sa kanila ay ang bautismo ng Espiritu Santo, ang pagpupuspos, ang pagpupuno. Mga mahal kong kapatid. Paragraph 266. There was the unbelievers. As soon as he said, "Eat the flesh of the Son of Man," oh man, that was it. Ito na yung nasa dyan na binasa natin. Nang sabihin na ng Panginoon, "Except he eat the flesh of the Son of Man," nagpasimula na siyang magturo patungkol sa purong salita. Sabi ng mga ng mga talagang hindi puro. Ang tingin ng Panginoon ay hindi mananampalataya, bagamat tagasunod niya, sumusunod sa Kanya. Pero in heart, di naman pala talaga sila mananampalataya. Sabi nila, napakatigas ng pananalitang ito. Hindi namin to kaya. Dumating ang araw, mga mahal kong kapatid, tumalikod din sila. Hindi nila kayang ipamuhay ang purong salita ng Diyos. The others was make believers. They stayed still. Nakapagpatuloy sila ng matagal. Just like Judas did right up to the ends. But then the real believers, the genuine believers, they could not explain it. Hindi nila kayang ipaliwanag ang bautismo ng Espiritu Santo, ang adoption. Hindi nila kayang ipaliwanag ang purong salita. Pero naniniwala sila. Sumusunod sila. Ipinamumuhay nila. Ipapamuhay nila. But they believe it's anyhow. They went on through. Hindi man nila kayang ipaliwanag ang bautismo sa Espiritu Santo, ang purong salita ng Panginoon from Genesis to Revelation, pero lahat ng kanilang mapapakinggan. Along the way, nagpapatuloy sila na naroon sa salita ng Diyos. Next quote, Sir Marian. Let the prophets speak, mga kapatid. Sa paksa niyang Go Awake Jesus, 1963, November 30, sabi sa paragraph 57, now, most of the time, a real unbeliever will pretend that he does believe. Now the unbeliever was like the 70. They followed along in the popularity and in the tinsel of his ministry. They was glad to stand up there when he could raise the dead and cleanse the lepers and foretell the things that was happening just right. But one day, he spoke something out of their creed. And as soon as he said something that interfered with what they believed, the 70 said, "This is a hard saying." Said, "What will you say if you see the Son of Man descending up into heaven where he came from? Now this man that we sleep with, this man that eats with us, this man that washes his face and hands in the same basin we was in, the man that eats like I do, sleeps like I do, has his up and down and say, he came down from heaven. That's too much for me." See? And what did they do? They could not sit through the meeting. They got up and went out. See? Filled up. That's unbelievers. See? They could not stand it. No, sir. They left and didn't walk with him no more. 59. Talo natin sa 59. And there is the unbelievers. And just as soon as anything, it said,
that don't agree with what they believe, remember, the Bible teaches us that the unbeliever will be so close like the real believer that it will deceive the very elected if it was possible. See? That's unbelief. But just as soon as something is said that they don't like, gone. See? That's unbelief. That shows just exactly. Sabi ng propeta sa mga sa congregation, sa mga ganitong pagtitipon, parang yung hindi daw mananampalataya, mga mahal kong kapatid, parang kagaya. Ginagaya nila yung totoo. Pero darating ang araw na merong salitang papakawalan, may bibitawan na salita o ipapahayag. At ito ang magiging dahilan para sila ay maihiwalay. Sapagkat hindi na nila kayang tanggapin. Paragraph 125, italon natin. Ako, gusto nyong maintindihan to, mga kapatid, ng mas maigi, basahin nyo yung mga quote na binabasa ko. Yung kabuuan. Tumalon tayo sa 125, sabi dito, we've tried to introduce the word. Sinusubukan nating i-introduce, ipahayag ang salita. Christ tried to bring it back by showing Himself. The resurrection, for 2,000 years, He is still the same. They turned their back upon it. Walk away. They are unbelievers. Make believers still hang on to find a fault with it just as much as they can on and on. But what is it? It's the same thing repeating again. Kung nangyari ito sa panahon ng ating Panginoon, doon sa 70 kay Judas at sa mga totoong mananampalataya sa labing isang alagad ng ating Panginoon, mga kapatid, sabi ng propeta, ito'y nauulit lamang ng nauulit. Same spirit. At ang mga spiritong yun, sa panahon na yun, yung ganong uri ng katangian at ng ugali, nasa panahon din natin. Yang tanong dito, sino tayo? Kasama ba ako doon sa 11? Kasama ba ako doon sa 70 hindi tatagal? Pero ang pinaka-danger, ang pinaka-worst, sabi ng prophet, kagaya ba ako ni Judas? Paragraph 126. The word they ought to know. Ang salita na dapat sana nilang maintindihan, na malaman. What was the remedy for all things? Ano ba ang kasagutan sa lahat ng bagay? Ang Diyos. Do you agree with that? Ang kasagutan sa lahat, ang Diyos. Naniniwala at nananampalataya sa Diyos. Nagtitiwala sa Diyos. Ang kasagutan ng lahat, sabi ng prophet, what was the remedy for all things? It is God. In St. John chapter 1, St. John says, He is the Word. We still have the Word to bring us out of this. We don't need no council of churches. We don't need all these dogmas and things being mixed up into the Word. We've got the Bible here. Tell us how to stir this thing back to the Bible, back to its message. That's Christ among us. The Bible, living Bibles. You are written epistle, living Bibles. The Word of God living so through you. That's what we need. Can we say amen to that, mga kapatid? Hallelujah. Kung ang Spiritong ito, paulit-ulit, na nauulit lamang sa bawat kapanahunan, pero sabi din ng prophet, ang ating Panginoon ay siya ring kahapon, noon at magpakailanman. Kung andito siya sa atin, mga mahal kong kapatid, pipiliin ba natin na patuloy na sumunod sa Kanya? Patuloy na pumanig sa Kanya? Where could I go but to the Lord?
Where could I go but to the Lord? Siya ang kasagutan sa lahat, mga mahal kong kapatid. Another quote. Dito natin lalarawan si Lot, mga kapatid. Paragraph 57, sa paksa ng prophet na we would see Jesus, 1964, Jesus said, "And as it was in the days of Sodom, remember, he lived that alone. Let's picture Sodom. There was 3 classes of people in the world, always. That's believers, make-believers, and unbelievers. They are in every group. We will speak on it maybe one night through the week, but in that time, there was the unbeliever, the Sodomites. There was the make-believer, which was Lot and his group. And there was the called out and elected, which was Abraham, which was not in Sodom." So sino ulit tayo dito sa paglalarawan ng propeta? Kabilang ba tayo sa mga Sodomites? Sa mga makamundo, sa mga makasanglibutan na paraan ng pamumuhay, mga mahal kong kapatid? Noong nakaraan, kababalita lang, di ba? Pinatay si Charles Kirk. Yung isang kilalang preacher sa Amerika. Ang pumatay sa kanya, isang 22 years old, young man. And they found out, bakit galit na galit ito kay Charles Kirk. Isa sa dahilan, si Tyler Robinson ay merong kasintahan na transgender. Isang lalaki na gustong maging babae. At itong si Charles Kirk, mga kapatid, isa sa pinaka-inaayawan niya, against siya. Talagang lantaran niyang ipinapahayag sa ama siya naroon. Ang mga homosexual, ang bakla at tumboy, ay hindi galing sa Diyos. Ang spiritong taglay nila. At maraming galit sa kanya na LGBTQ+. At ang dahilan kung bakit pinatay siya, yung taong pumatay sa kanya, galit sa kanya, dahil sa kanyang mga pinapangaral, sa kanyang mga itinuturo, at isa pa, ipinagtanggol niya yung kanyang kasintahan na nasa proseso na daw po from male to female. And we are living in the Sodomites, mga mahal kong kapatid. Pinapayagan ng ikasal ang babae sa kapwa babae, ang lalaki sa kapwa lalaki. At yan ang panahon natin kinabubuhayan. Kaya sabi ng Panginoon, as it was in the days of Sodom, kung paano daw sa panahon ng Sodom at Gomora, ay gayon sa kanyang muling pagbabalik. At malapit nang bumalik ang ating Panginoon, mga kapatid. At sa kanya kayang pagbabalik, saan tayo masusumpungan? Saang grupo kaya tayo? So si Lot, sabi ng propeta, ay kagaya ng make-believer. Ang kagandahan, ang make-believer na ito na si Lot, dumating ang araw doon sa tribulation, na bago yung kanyang puso. So merong chance ang mga make-believer. Ang unbeliever, wala na talagang chance. Kaya nga isa sa pinag-uusapan, mga kapatid, meron bang chance si Judas? Wala talagang chance si Judas. Si Judas, hindi nagsisi. Judas and Lot are the same make-believer. They are the same make-believer. Pero yung isa, hindi nagsisi. Pero si Lot, nagsisi. Yung mga unbelievers, hindi tatagal. Tatalikod yan. Yung make-believer, tatagal. Makikipagsabayan. Pwede kasing police virgin pala sila. Hindi lang sila makakasama sa rapture. Kagaya ni Lot, pupunta sila sa Great Tribulation, mararanasan nila ang apoy. Mararanasan nila ang World War III, ang nuclear war. Mararanasan nila ang matinding climate change. Hihipan ng 7 pakakak sa panahon ng tribulation. Sa bawat pag-ihip ng pakakak, may nangyayari sa ating atmosphere. Alam nyo ba yon, mga kapatid? Alam nyo ba yon?
Sa bawat pag-ihip ng trumpeta, may nangyayari sa mundo. Lindol, earthquakes na malalakas, bagyo, yung dagat magiging dugo, mamamatay ang mga isda. Pag hinipan ng ikalimang trumpeta, ano yung dadalhin ng ikalimang trumpeta? Sino nakakaalam? Pag hinipan ng ikalimang trumpeta, World War III, nuclear war. At lahat ng maiiwan sa rapture, mararanasan ang tribulation. At may pag-asa ang mga make-believers. Yun ba yung gusto niyong pag-asa? Yun ba yung gusto nating pag-asa, mga kapatid? O pag-asa na makasama sa rapture? Pag-asa na makasama sa nobya ni Kristo? Pag-asa na makasama sa genuine believers? Tayo po ang nakakaalam sa ating sarili. Hindi natin pwedeng dayain ang ating sarili. Hindi ko pwedeng dayain ang aking sarili. Hindi ko kayo pwedeng bilugin. Hindi ko kayo pwedeng dayain at paniwalain na kayo ay genuine. Hindi ko pwedeng sabihin kayo ay make-believer. You are unbeliever. Ikaw mismo ang nakakaalam sa iyong sarili. Pwede kong paniwalain ang aking sarili na lahat tayo dito genuine para maging masaya na lang ako. Para marami tayo. Pero tayo mismo ang nakakaalam, mga kapatid, sa puso natin, kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Sabi ng propeta, let's picture it. Next quote, para matapos natin to. January 12, 1964, sa paksa niyang Shalom. There was the make-believers. They followed along for a while, making out like they believed. And one day Jesus said unto them, "What will you think when the Son of Man, which is from heaven, ascends back into heaven? I came from heaven and going back to heaven." Nagtuturo ang Panginoon patungkol sa rapture, sa pagbaba niya para tubusin ang tao, babalik siya sa langit para lumuklok sa kanyang trono. Hindi basta-basta kayang maintindihan. Hindi basta-basta kayang paniwalaan na merong Kristong nakaluklok sa trono. Sila nakita nila mismo na ang Panginoon bumaba. Nakita nilang naghimala, nagpagaling. Alam nila na merong isang isinilang sa sabsaban. Alam nila na merong ipinako sa krus. May bumuhay ng patay, may pinagaling, may pinadilat na mata, may tingang nakarinig. And they followed the Lord. Pero along the way, habang nagtuturo ang Panginoon, mga mahal kong kapatid, sabi ng Panginoon, babalik ako sa langit. Ako ay nasa langit. Luluklok ako sa trono ng aking Ama. Hindi na nila kayang paniwalaan. Hindi nila kayang magtiwala na mayroong Diyos na nakaluklok sa langit. Na yung bumaba para iligtas tayo ay mayroong kakayanan na tulungan tayo sa lahat ng bagay. Sapagkat mayroong Diyos na totoo at tunay sa langit. Ang tanong, kaya nyo bang paniwalaan? Only the genuine believer can believe that. Na mayroong Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Tsidkino, na naroon nakaluklok sa kanyang trono, na nagmamasid sa atin. Kaya takot na gumawa ng pagkakamali. Kung magkamali man, agad na nagsisisi. Agad na humihingi ng pamanhin sapagkat alam niya na may Diyos na nakatingin sa kanya. May Diyos na nakakaalam ng lahat. Yan ang genuine believer.
Hindi natin sinasabing ang genuine believer hindi na nagkakamali, hindi na nagkukulang. Pero along the way, araw-araw, meron niyang puso at kaisipan na magbago. Pero ang mga unbelievers, uuwi yan na. Pagtapos makapakinig, balik sa mundo. Yeah. Ang kasama mga sodomites, mga worldly people, mas nag-i-enjoy sa mundo. Hindi sa church, hindi sa pakikinig ng salita. Mas tuwang-tuwa pa yan na pakinggan yung mga barkadang nagjo-joke. Mas tuwang-tuwa pa yan na pinapakinggan si Vice Ganda. Kilala niyo ba yung isang Ryan na kilala sa Showtime dati? Sino nakakilala kay Ryan? Yung nasa Showtime. Alright! Kilala niyo ba yung si Alright? Rock to the world! Tama ba? Yung ba yun? Sino yun? Si Ryan Remis? Di ba naging sikat yun yung nanalo sa Showtime? Ang galing niyang mag-joke. At tuwang-tuwa ang mga tao. Alam nyo, marami na pong Ryan Remis sa church. Joker. At ang mga tao tuwang-tuwa. Next quote, Sir Mary Ann. 1964, sa paksa ng propetang The Harvest Time, December 12, sabi niya, it's a chain. You're hanging over hell with it, and that's the only thing that that will carry you through. When the believer becomes a make-believer, ito yung nakakalungkot. Pwede palang mangyari to. When the believer becomes a make-believer, yung dating naniniwala biglang napunta sa isang napakapanganib na kalagayan. Bakit siya naging make-believer? Sabi niyan, and lives on one word that's contrary to this word. He cuts his fellowship with God. Dahil lamang sa isang salita. Yung isang taong naniniwala sa lahat. Una, naniniwala siya. Sa lahat ng sinasabi ng Biblia, amin siya. Pero dumating ang araw dahil against na sa kanyang prinsipyo. Meron siyang napakinggan na isang salita. Nalaban na sa kanyang paniniwala na hindi niya gusto. From believer to make believer. At ano nangyari, mga mahal kong kapatid? Ito yung sumira. Ito yung naghiwalay sa kanya sa Diyos. And remember, your faith in this word is like a chain. Ang pananampalataya daw natin sa salita ay parang kadena na dugsong-dugsong. A chain is its strongest at its weakest link. That's right. It's the strongest that goes, that all it will hold. And if there is something in the word that puzzling to you, something that you have heard different, but they said, that was for the apostles. And them things was for days gone by. When the scripture said Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Don't let that be a weakness. Fortify it and hold it and wrap your life into it. Because that's the only thing that will take you over the flames of hell. That's right. Pwede daw kasi may mapakinggan ng isang tao. At sasabihin niya, sa mga apostol lang yan. Ang bautismo ng Espiritu Santo sa mga apostol lang yan. Ang ialay, ang buhay, ang magsakripisyo sa mga apostol lang yan. Nung unang panahon lang yan. Pero sa panahon natin, moderno na. Sabi ng propeta, wag kang hahawak diyan.
Don't let that be a weakness. Na dapat pa nga ang panghawakan mo, mga mahal kong kapatid, ay ang salita ng Diyos. At kung tayo ay mahihiwalay sa Panginoon, ang ating patutunguhan ay ang dagat-dagatang apoy. Next quote, Sir Mary Ann. So, malapit na tayong matapos. Last 4 quote. Ulitin natin ulit yung paksa niyang 3 kinds of believers. Paragraph 61, sabi dito, ano bang meron sa genuine believer? Now, that's a genuine believer. When the Holy Spirit, not some persuaded by some other person, not by some other thing, but when the Holy Spirit has revealed to you the Word itself, and you see the Word made plain, vindicated. Ano ang description ng genuine believer, mga mahal kong kapatid? Makinig kayong mabuti. Nasa pagtatapos na tayo ng mga quote ng propeta. Ang genuine believer, paglay ang Espiritu ng Panginoon. Naranasan niya ang bautismo sa Espiritu Santo. At nauunawaan niya ang salita. Nare-reveal sa kanya ang salita sapagkat merong Espiritu na nagre-reveal sa kanya. Now, isa ba kayo din? Isa ba kayo din na nakakaunawa ng salita ngayon? Kung nakakaunawa kayo, merong Espiritong tumutulong sa inyo. Pero kung wala, kung malabo ito sa inyo ngayon, kung wala kayong gana, let this sink in. Sayang lang yung pagpunta nyo dito. God bless you po, Brother Dennis. Namumukhaan ko po kayo. Maaari na po kayong maupo. So siya po yung ikinukwento kong bisita. Actually, hindi naman totally bisita. Dahil itong si Brother Dennis ay galing sa Laguna. At nakapag-church na rin siya, mamaya makikilala natin ng higit pa. So ayoko munang ma-interrupt yung pagtuturo ko, Brother Dennis. God bless you po. Gusto ko sana ipakilala sa inyo eh. Kaya lang mamaya na lang. Okay. Ang genuine believer, sabi ng propeta, taglay ang Espiritu at ang katunayan na alam niya na nasa kanya ang Espiritu ng Panginoon. Naranasan niya ang bautismo sa Espiritu sapagkat nare-reveal sa kanya ang salita. Hindi tao ang inganyo sa kanya. Hindi tao ang nagsasabing, Brad, magpatuloy ka. Hindi ang emosyon. Hindi ang husay ng pangangaral. Ng pagtuturo ng isang pastor. Kundi ang Espiritu mismo ang nagsasabi sa kanya, magpatuloy ka. Magpatuloy ka. Ang Espiritu mismo ang nagpapahayag sa kanya, ang nagre-reveal sa kanya. Hindi tao ang dahilan kung bakit siya nagpapatuloy. Well, minsan may mga na-advisean ako. May mga ini-encourage ako. And thank you. Kung na-encourage ko kayo, salamat. Kaya lang kada encourage ko, pag na-encourage ko, attend. Pag walang encouragement, hindi a-attend. 2 linggo, 3 linggo, wala na naman, kinakailangan namang i-encourage si Brother Ryan. And thank you, magre-response ka, babalik ka sa gawain. Pero kung paulit-ulit na ganyan, mabibigo tayo. Ang kinakailangan nating marinig na nag-i-encourage sa atin, ang Espiritu ni Kristo. Dahil kahit walang Brother Ryan, na paulit-ulit, na magturo at mag-encourage sa inyo, meron kayong kaisipan, damdamin, na pumarito sa gawain.
Gawin ang mga bagay na itinuro ng Panginoon. Ang pagparito sa gawain ay isa lamang na parte ng salita. Ang pagpupuri ay isang parte. Ang pananalangin, ang pakikinig, ang pagbibigay. Sa lahat ng aspeto ng ating ugali, ang totoong genuine believer, mga mahal kong kapatid, sa lahat ng salita, sabi ng propeta, agree siya. At isa pa, to make it, para sabihin natin mas malawak, sabi diyan, you see the word made plain, vindicated, total doc, then the Spirit of God come and get into that age. For the word, for that age, and make it manifested. Ano meron dito? Ang isang genuine believer, makinig kayong mabuti, matatanggap ang mensahe sa kanyang panahon. Ang totoong genuine believer, merong bindikang mensahe sa kanyang panahon, kaya mahalaga sa kanya ang mensahe ng propeta. Habang pinapakinggan niyo ang binabasa natin, merong nagsasabi, Amen. Hindi sabing, si Brother Branham lang yan. Puro quote, puro quote, puro quote. We have a message. At ang propeta ang nagsasabi na may tatlong uri ng mananampalataya. Hindi po si Brother Ryan, huwag kayong magagalit sa akin. May tatlong uri ng mananampalataya sa bawat kongregasyon. The unbeliever, the make-believer, and the real and genuine believers. Another quote. But notice now, there is believers, the genuine believers, no matter what happens, ano man ang mangyari, ano man ang maganap, gaano man ito kahirap, gaano man ito kahiwaga, maniniwala siya. Gaano man kahirap, Sister Juliet, magpatawad na po kayo kay Brother Beato. Kung dati pa, kung nabubuhay pa si Brother Beato, sabihin ni Sister Juliet, hindi ko po kaya, Pastor. Pero ang tanong ko ngayon, Sister Juliet, napatawad niyo po ba si Brother Beato? God bless you po. Sapagkat ang pagpapatawad ay isa lamang sa itinuro ng Panginoon. Kinakailangan nating magpatawad. Sabi ng Biblia, kung nais nating patawarin tayo, magpatawad din tayo. Gaano man kahirap ang isang bagay, gaano man kahiwaga ito, parang, ang labo, paano ba nangyari yan? Bakit pa sinasabi yan ni Kuya Ryan? Ang tangi niyang gagawin, they believe anyhow. Another quote, para matapos tayo, last two quote. May 5 minutes na lang ako. Genuine believers is baptized with the Holy Ghost. Sabi diyan, yes, genuine believers that is baptized in the Holy Ghost will be in the bride. Kapag nasa nobya ka, kasama ka sa mararapture. Only the genuine believers that is baptized with the Holy Ghost, sila ang magiging parte ng nobya ni Kristo. Ang make-believers, makakapagpatuloy hanggang dulo, pero may iwan sa tribulation, pero may pag-asa. May mga taong kagaya ni Judas na walang pag-asa, pero may mga gaya naman ni Lot na may pag-asa. Nakapag dinalaw na ng 2 anghel, ng 2 propeta at nagpakita ng mga ganito, ng mga ganyan nagpahayag, maniniwala sila.
Pero mararanasan nila ang apoy. Makikita nila ang apoy na umuulan mula sa langit. At masasabi nyo lang, totoo pala ang tribulation. Totoo pala ang World War III. Totoo pala ang nuclear war. Totoo pala na magkakampi-kampi ang mga bansa. Kaya pala nung mga panahon na yun, nung 2025, kaya pala yung Russia, ganito yung ginagawa. Ito na pala yun. At maniniwala ka na. Yeah. From make-believer to believer. Salamat pa rin, may pag-asa yung iba. Brother Unad, anong pag-asang gusto mo? Sa panahon na may iwan ka o sa panahon na makakasama ka sa pag-agaw? Tayo po ang nakakaalam, mga mahal kong kapatid. Hindi natin pwedeng dayain ang ating sarili. Last quote. 1965, July 25, sa paksa ng propeta na The Anointed One at the End Time. Paragraph 363, sabi diyan, there is your believer, your make-believer, and your unbeliever. Konklusyon na to ng propeta. 1965. Sabi niya, narito ang mga believer. Pumalakpak nga ang mga believer. Your make-believer. Pumalakpak yung make-believer. Tama talaga yung sinabi ng propeta. Nagpapanggap din na believer. Feeling believer din. Bala ng Diyos, balang araw. I will quote yung favorite na sinasabi lagi ni Brother Junior, kung nakikinig ka kapatid, kapatid natin na sa Canada, kita-kita na lang tayo sa finals. Pumalakpak. Here you go. Narito ang mga unbeliever. Pumalakpak. Katulad din talaga ng believer, sabi ng propeta. The unbeliever is like the believer. Pero ang puso natin ang magsasabi kung ano talaga ang totoo. Ang ginagawa natin araw-araw, ang mga desisyon natin araw-araw, ang magpapahayag talaga, malakas na umaabot sa langit, kung sino talaga tayo. At saan tayong grupo kabilang. Sabi ng prophet, there is a genuine word. Kaya pala naging genuine believer sapagkat merong genuine word. Standing out, vindicated. But there's the make-believer impersonating it. And there is the unbeliever rejecting the whole thing. Bakit merong genuine believers? Tatayuan niya ang purong salita. At ang mga make-believer, kagaya ni Judas, mag-i-impersonate hanggang dulo. Pero time will tell, ipagkakanulo din niya si Kristo. Ibig sabihin, hindi niya kayang tanggapin ang Panginoon sa kanyang buhay. Hindi niya kayang ipamuhay ang purong salita. At narito ang mga hindi talaga mananampalataya na ang purong salita, the whole thing, ay i-reject nila. Ang kaya lang nilang paniwalaan, 50-50. Ang kaya lang nilang paniwalaan, 70%. Ang kaya lamang nilang paniwalaan, 99.9%. Pero hindi ang kabuuan.